Umalis si Jackie saglit para kansilahin ang mga meeting at salubungin ng dagsa ng mga dumating. Pumasok si Juarez, bakas ang bigat sa kanyang mukha. Francesca, patawarin mo ko. Nagtiwala ako sa security team. Dapat ay nahulaan ko ito. Walang may kasalanan, sagot ko sa kabila ng pighati at takot na bumabalot sa buong sistema ko. Gagawin ko lahat para makatulong. Paparating na si Arabella. Nandito na siya bukas ng madaling araw. Pinapasabi niyang makakasama mo na siya. Nagbigay ng lakas sa mga salita niya. Hinalikan niyang aking mga kamay bago umalis. Ang malamang darating si Arabella ay nagdulot ng konting kapayapaan sa akin. Maya-maya bumalik si Josh dalang isang tray na may ulam at kanin at ilang hiwa ng manggang hinog sa isang tray. Alam kong wala kang gana pero kailangan mo kumain para sa baby. Mahigpit na utos yan ni Dr. Molina. Tumango ako. Hindi makakatulong kung pati ang katawan ko ay bumigay. Salamat Josh, kailangan ko maging matatag para sa dalawang anak ko. Humarap siya sa iba. May pagkain na sa dining area. Nag-order na lang ako. Kumain kayo. Nakikipag-ugnayan si Floyd sa pulis na interview. Nila si Daisy. Si Simon naman ay nandun din sa dating bahay nyo. Baka sakaling may tumawag sa telepono doon. Umalis na muna ang mga babae. Lahat sila'y nangakong tutulong sa paghahanap at ang oras ay gumagapang na parang wala ng katapusan. Para sa akin, bawat minuto'y pahirap lang lalo sa kalooban ko. Wala pa ring balita. Nang sa wakas ay pumasok si Floyd. Pagod at may hawak na kape. Pinilit kong ngumiti. Hinalikan niya ako sa noot na upo sa tabi ko. Nahanap nila ang sasakyan. Mabigat niyang sabi. Iniwan sa isang masukal na daan sa labas ng lungsod. May isa pang kotse na naghihintay. Siguradong pulis doon. Mukhang planado na to. Nanikip ang tiyan ko. At ngayon, ano ang update? Ngayon sisirain natin ang lahat ng sagabal. Iniimbestigahan ng lahat ng gwardya. Si Juarez sinusuri ang bawat buhay nila. Sinisisi niyang sarili gaya ni Daisy. Wala silang kasalanan, bulong ko. Alam ko, pero pinipiga na rin namin ang pamilya Andres at si Rubilin. Tumawag ako sa isang kakilala kung may alam si Via. May maiisip ka pa bang ibang pwedeng gumawa nito? Umiling ako. Nilingon ni Floyd si Danica na nakatayo sa tabi ng bintana mula pa kanina. Lumuhod siya sa tabi nito. May ibinulong at bigla itong bumulwak ng iyak sa kanyang mga bisig. Wasak din siya gaya namin. Mahal na mahal niya si Liam na para bang tunay niyang anak. Bumalik si Josh kasamang 4 na staff na may foam mattresses. Naglatag sila ng 10 sa silid. Sumunod si Ate Joyce dalang kumot at unan. Magpahinga kayong lahat, utos ni Josh. Bitina, pinayagan ka na ng boss mo. Ako mismo nakiusap sa kanya. Dito ka muna. Danica, Isla, pati si Jaime dito na rin. Hindi na kailangan, protesta ko. Wala rin naman kaming ibang pupuntahan, ngiti ni Bitina. Kaya no choice ka. Hindi kami alis hanggat hindi bumabalik si Liam, mariing sagot ni Isla. Tama, dagdag ni Josh habang tinutulungan akong tumayo. Halika, kumiga ka muna ng maayos. Pero bago yun, niyakap ko muna si Danica. Bumulong siya sa akin na magiging maayos ang lahat. Nanginginig din siya dahil mula baby si Liam ay naging bahagi na siya ng buhay nito. Kaya alam ko ang sakit na nararamdaman niya. Kahit pa hindi to kasing sakit ng akin. Binigyan siya ni Dr. Molina ng gamot, pampakalma at payo at inalalayan siya ni Richard sa isang kama. Humiga ako sa tabi niya. Magkahawak ang kamay namin. Kumakapit sa pag-asa sa katahimikan ng pagising namin. Ay naroon na si Liam at ang lahat ng ito ay isang bangungot lang. Floyd's POV. Mahigit 12 oras na nawawalang anak ko. Simula ng tawagan ni Daisy si Francesca. Pinipilit ko magpakatatag sa lahat ng lakas na meron ako. Hindi ko pwedeng hayaang bumigay ako. Hindi habang nakataya ang buhay ni Liam. At lalo nang hindi habang kailangan ni Francesca na manatili ako matatag sa tabi niya. Nakipag-ugnayan na ako sa lahat ng koneksyon na meron ako. Daan-daan na nagsasaliksik, alertong buong lungsod pero tila hindi pa rin sapat. Ginawang command center ang buong presidential floor ng kumpanya. Nagpaayos ng mga higaan doon dahil hindi rin mapakali si Francesca sa bahay. May pagkain at ekstrang damit sina Hugo at Josh. Ang opisina ko ay mistulang war room. May mga mapa sa dingding, tambak ng ulat sa conference table, at mga taong walang tigil sa pagpasok at paglabas. Floyd, isang tinig ang tumawag sa pangalan ko. Lumingon ako, si Arabella yon. Agad ko sinalubong ang kanyang yakap, halos gumuho ako sa kanya. Anak, magtiwala ka. Mahanap si Liam ng ligtas. Salamat sa Diyos at nandito ka.
Amin ko sa garalgal ang tinig. Pakiramdam ko malapit na akong bumigay. Hindi mo magagawa yan. Hindi ngayon, mariing ang sagot. Malakas ka. Matalim. Oo, nanginginig ka. Sino bang amang hindi? Pero ikaw pa rin ang nagtataguyod ng lahat ng ito. Yan ang magbabalik kay Liam dito. Nasaan si Francesca? Nagpapahinga siya, tugon ko. May pansamantalang kwarto sa opisina ni Hugo. Hindi siya mapalagay sa bahay. Nandun siya kasamang mga babae. Kung ganun, pumunta ka sa kanya. Ako na munang bahala dito. Sabi ni Arabella habang hinahaplo sa mukha ko. Umiling ako. Siguradong pagod ka sa biyahe. First class ako lumipad. Nakatulog ako buong biyahe. Kaya wag mo ko alalahanin. Sige na, mas kailangan mo ng pahinga ngayon. Kahit na konti lang. Sumunod ako sa utos niya dahil alam kong hinihingi na rin ang katawan kong pahinga. Hindi ako robot na gawa sa bakal at kapag pinwersa kong sarili ko, malamang ay tuluyan na itong bumigay. Kumiga ako sa tabi ni Francesca. Kahit na wala nang dumating na antok, maayos ang paghinga niya dahil sa pampakalma na binigay ni Dr. Molina. Ang mga babae ay nagsasalita sa pagbabantay ng telepono para sa tawag na magbibigay sa amin ng lead. Nasa reception desk si Bettina. Si Jackie natutulog sa tabi. Halos gumuho si Danica kanina't kailangan ng gamot. Pero nakapahinga rin siya sa wakas. Nakausap ko na rin ang mga magulang ni Danica. Nangako sila na dadalhin din dito ang mga magulang ni Francesca. Kailangan niya sila ngayon higit pa kailanman. Pati na rin para sa kaligtasan nila. Pero ako binabagyo ang isipan. Hindi ko kayang mawalang anak ko. Hindi ngayon kung kailan natagpuan ko na siya. Kung sino man ang gumawa nito, guguyurin ko sila hanggang sa huling hibla. Bro, boses ni Josh ang pumukaw sa akin. May balita si Juarez. Bumalikwas ako. Agad akong bumalik sa opisina. Ano yon? Si Dennis at Daniel, ang mga gwardyang nawawala si Rubilin ang nagpasok at nagrekomenda sa kanila sa HR. 5 taon na silang nagtatrabaho dito. Malinis ang record. Walang kahina-hinala sa record nila. Mahusay yung tinagong connection niya sa dalawa pero mas mahusay ako dahil nasilip ko. Paliwanag ni Juarez. Kumunod ang noon ni Josh. Paano? Ang magkapatid ay pinsan ni Leila. Kung naalala niyo pa, si Leila ay mula sa pamunuan ng social club. Narinig niyo ng pangalan niya? Oo, binanggit siya ni Lorraine kamakailan. Siya ang source ni Rubilin sa social club kaya natutuntun ako kagad ni Felicity. Kaya ako sinilip, dagdag ni Juarez. Iniimbestigahan na siya ng pulis pero paano na ipasok ni Rubilin ang mga yan dito? Tanong ni Josh. Dahil lumalabas na mismo si Floyd ang pumirma ng recommendation nila. Tameme ang HR dahil galing sa Big Boss. Inabot ni Juarez sa mga file. Natigilan ako. Nakaharap sa akin ang pirma ko. Malinaw at hindi mapagkakailang akin. Hindi forged. Imposible. Hindi ko ito maalala. 5 taon na nakalipas. Hindi ako nakikialam sa mga pag-hire ng security noon. Nakita raw to sa mesa mo. Paliwanag ni Juarez. Madalas daw nandoon si Rubilin. Isang araw nakita raw ng staff ang papeles matapos niyang umalis ng opisina at dahil may pirma mo, pinasa kagad sa HR. Tinanggap nila ng HR na walang tanong. Hinagod kong buko, nabibigatan ako sa mga nalaman ko. Paano ko itong napirmahan? Sumabat si Hugo. Mababa ngunit matatag ang tinig. 5 taon nang nakaraan, hindi ikaw. Lagi kang lasing. Laging hangover at laging wala sa sarili. Para kang tuta na baliw kay Vianon. Hindi mahirap para kay Rubilin na isingit ng papel at paglagdaan ka na hindi mo alam dahil tiwalang-tiwala tayo noon sa kanya. Walang hiya siya, bulalas ko sabay malakas na hinampas ang mesa. Nagtiwala ako sa kanya. Pinapirmahan ko lang lahat ng nilalapit niya sa akin. Ano pang alam natin tungkol sa kanila? Singhal ko. Sinusuri ng pulis ang bawat kaibigan, bawat kamag-anak, sagot ni Hugo. Nilusob ng state ng mga Andres. Wala pa ring resulta. Pero si Felicity, nawawala rin ang babaeng yon. Hindi alam ng mga magulang niya kung nasan siya. Parang bloke-bloke ng yelong dumaloy sa ugat ko. Kasama siya ni Rubilin, hawak nilang anak ko. Diyos ko, 2 baliw na babae ang may tangan kay Liam. Unti-unti sumilip ang bukang liwayway sa mga bintana. Halata ang pagod sa bawat mukha ng lahat na naruroon. Pero walang umuurong, nakisalo kami sa mga babae para sa kape sa reception. Nagbibigayan ng update. Si Danica nakabawi na sa galit na ngayon ay nagbibigay ng lakas sa kanya. Katulad ng sakin, handa niya nang gibain ang mundo para kay Liam. Hinila ako ng tingin ni Jacket palihim na tinawag sa sulok.
Paparating ng mga magulang ni Francesca, bulong niya. Pati magulang ni Danica at si Dr. Molina. Sa unang pagkakataon sa maraming oras nakahinga ako ng maluwag. Makakasama ni Francesca ang pamilya niya at ako magkakaroon ng isa pang dahilan para huwag bumigay. Bumalik ako kay Francesca at mahigpit siyang niyakap. Nang bumukas ang pinto ng elevator, dahan-dahan ko siyang iniharap dito. At sa sandaling makita niyang kanyang mga magulang, bigla siyang kumaripas ng takbo at nagpasakop sa kanilang mga bisig. Ganon din ang ginawa ni Danica sa kanyang mga magulang. Lumapit sa akin ng kanyang ama, bakas ang labis na pagod sa muka. Anak, salamat at pinatawag mo kami, sabi ni Hector Moretti sa mabigat na tinig sa pag-aalala. Wala kang dapat ipagpasalamat dito, Hector, tugon ko. Sabay yakap sa kanya, kasunod ang ina ni Francesca, Mrs. Cynthia Moretti. Namumugtong mga mata sa kakaiyak, niyakap ko rin siya at sa ilang saglit ay dama ko ang init ng pagkalinga ng isang ina, isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Matapos batiin ang mga magulang ni Danica at ipaliwanag ng maikli ang sitwasyon, dinala ni Dr. Molina si Francesca sa opisina niya para suriin ang kalagayan nito. Hiniling ko sa mga magulang ni Francesca na sumama sa akin ng pribado. Kailangan nilang malaman ang lahat. Pagpasok namin sa silid, tinayak na muna ni Dr. Molina na matatag ang lagay ni Francesca bago siya nagpaalam. Ikaw ang tumawag sa mga magulang ko? Tanong ni Francesca sa akin. Namumong luha sa kanyang mga mata. Oo, kinausap kong tatay ni Danica. Pinaliwanag ang sitwasyon at pinadalang company plane para mabilis silang makarating dito. Sabi ko, mahal, paulit-ulit kong iniisip kung gaano ko kamis na sana ay buhay pang mga magulang ko. Para kasama ko sila ngayon. Kaya naisip ko, nararapat lamang na makasama mong sayo. Salamat mahal, bulong niya. Pero kailangan na nating sabihin sa kanilang lahat, dagdag ko ng marahan. Hindi ito planado, pero hindi na natin pwedeng itago. Nakakunot ang noon ng kanyang ama. Ano pa bang nangyayari? Huminga ko ng malalim. Tito, natuklasan namin na ako ang tunay na ama ni Liam. Nakita kami ni Francesca sa masquerade ball ilang taon na nakakalipas. Doon nangyari ang lahat. Pero nung tinanong ko siya, sabi niya hindi ikaw ang ama. Tugon nito naguguluhan. Hindi rin namin alam noon. Nakamaskara kami, hindi nakitang mukha ng isa't isa. Hindi nagpalitan ng pangalan. Nang magtrabaho siya dito, hindi ko alam na siyang babae sa ball at hindi rin niya alam na akong lalaki. Pinaliwanag ko lahat at ang aksidenteng kumitil sa buhay ng aking mga magulang. Ang matagal kong paghahanap kay Francesca na hindi ko alam ay nasa harapan ko lang pala at ang labis kong pasasalamat na si Liam ay anak ko. Para itong pelikula, bulong ng nanay ni Francesca at bahagya akong ngumiti. Umiling naman ang kanyang ama, may bahagyang tawa. Hindi pagkakakilala, pero ang mahalaga ligtas ang anak at ang apo ko. Hindi man normal ang paraan ninyo ng pagkakakilala. Natutuwa ako ng ama ng apo ko ay isang mabuting lalaki nagmamahal sa kanya. May isa pa dad, amin ni Francesca, nakatuon sa paang mga mata. Ano yun? Sa kanya ka na nakatira? Naintindihan ko, ayoko ring malayo sa anak ko, sagot ng ama. Puno ng karunungan. Yun din, dagdag ko. Pag nahanap natin si Liam, magtatakda tayo ng petsa ng kasal. At inaasahan namin ni Francesca ang isa pang anak. Talaga ba? Namilog ang mga mata niya sabay lingon kay Francesca. Magiging lolo ulit ako? Napakagandang balita niyan. Lumalaki ng pamilya natin. Dama ang ginhawa sa silid. Ngumiti si Francesca at niyakap ang kanyang mga magulang. Saka kami sabay-sabay na bumalik sa reception. Dumating na rin sina Daisy at Simon. Handang tumulong sa gawain. Abala na si Fredo Fernandez sa kanyang mga koneksyon. Gaya ko ay malawak din ang circle of acquaintances niya. Ngunit sa ngayon wala pa ring balita. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ko ang aking biyanan at si Fredo pabalik sa aking opisina. Sa loob naroon ang 2 pulis kasama sina Juarez, Mark, Jaime, Hugo, Richard at Josh. Naiwan naman si Francesca kasama ng kanyang ina at ng mga babae. Tumunog ang phone ko. Hindi pamilyar ang numero kaya kagad kong inilagay ito sa speaker. Floyd is speaking, matatag na sagot ko. Oh darling, ang sexy ng boses mo. Umago sa linyang tinig ni Felicity. Tell me, namiss mo ba ako? Kumulo ang dugo ko. Nasaan ka? Let's see. Nasaan nga ba ako? Oh, kasama ko ngayon isang sweet na batang lalaki na may mga matang kawangis ng sayo. Tumawa siya. Isang tawong nagpabaliktad ng sikmura ko. Nasaan ang anak ko? Sigaw ko bigla akong tumayo.
Hey, calm down, Kitty. Hindi mo siya anak. Don't act like you own the kid. Oo, hawig mo siya pero anak siya ng empleyadong umagaw sa'yo sa akin. Kakausapin ko si Liam. Mariin kong utos. Hindi ka agad. Una, gusto ko malaman mong kondisyon ko. Una, ibalik mong empleyadong niya sa maliit niyang bayan. Pangalawa, sabihin mong mahal mo ko at pakakasalan mo ko. Pangatlo, magiging asawa mo ko sa lahat ng paraan. Pang-apat, titira tayo sa bahay ng mga magulang mo. At panglima, ibibigay mong kumpanya mo sa tatay ko. Gawin mo lahat yon at ibabalik kong bata. Kung hindi, papatayin ko siya. Naiintindihan mo ba, Kitty? Baliw ka, Felicity. Sobrang baliw ka, sigaw ko. Tawa lang ang sinagot niya. Amay? Parang ipakita ko seryoso ako, makinig ka. Narinig ko ang takot na iyak ni Liam sa kabilang linya. Mommy! Daddy! Kasunod ng boses ni isang lalaki nag-udyok sa kanyang ibaba ng tawag. Pamilyar ang tinig pero hindi ko matukoy. May 24 na oras ka para sa tawag. Nakatayo akong tulala. Naglaho ang galit at takot na sumabog sa akin. Kailangan kong maibalik si Liam bago siya saktan ng baliw na yon at kung sino pang kasabot niya. Sir, hindi namin na-trace ang tawag, mabilis sabi ni Mark. Masyadong maikli. Triangulate ang location. Anong gagawin ko ngayon? Halos mawasak ang tinig ko. Hindi siya nag-iisa. Madilim na wika ni Hugo. Hindi siya matalino para planuhin ito na mag-isa. Papunta ng mga pulis sa bahay ng mga Andres para usisain ang pamilya niya. Sabi ng isa sa mga opisyal, nag-request din kami ng financial trace sa mga account nila. Hindi niya gagamitin ang card niya. Walang mangyayari dyan. Iritadong sambit ni Mark. Inutusan ko si Hugo na ipaalam ang sitwasyon sa mga babae. Kailangan ko ng oras para mag-isa. Lumabas ako ng opisina at umakyat sa terrace. Tanaw ko ang buong lungsod pero naririnig ko lang ay ang iyak ni Liam na paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Mag-isa akong naupo sa katahimikan, pinipilit pigilan ang pagkawasak.